Hi guys! Welcome back again to our channel, Team Genovea's Vlog. Once a week na lang tayo nakakapag-vlog. And for today's video, it's Sunday today, so wala akong pasok. Meron tayong time para makapag-content. So, for this vlog, I'm going to share with you yung one of the most precious blessing na natanggap natin this year. Recently, umuwi kami ng Pilipinas, January this year, 2023. To make the story short, when we had our vacation in the Philippines, me and my family together with my husband, so we decided na bumili ng bahay. So, blessing talaga guys na after a few months, finally na-turn over na yung bahay natin, which is yesterday, December 2nd. So, December 2, may isi-share ako sa inyong story guys eh. Kasi yung family ko, we grow up in Lagro Subdivision. It's a subdivision, it's a decent place, good environment. So, we transfer before, when I was still young, we're just renting our house in Remarville, which is located sa Novaliches. So, on my 6th grade, nag-move out kami doon and then we stay in my grandmother house until makagraduate ako ng college, hanggang makagraduate yung mga kapatid ko. So, until now, doon kami nakatira sa Lagro Subdivision, which is bahay ng lola ko, si Lola Emma. So, last year, last vacation, so after 3 years na nandito ako sa United States, nakapagbakasyon ako this year, January. So during my vacation, nag-stay kami sa bahay namin mag-asawa, which is yung condo na napundar ng asawa ko for 10 years niyang pagbabarko. So meron kami sariling place, naka-condominium kami. But still, yung parents ko nakatira sa Lagro Subdivision, which is bahay ng lola ko. We're living in a compound area, which is yung parents ko nagpatayo ng bahay sa lot ng lola ko, which is compound siya, which is located dun sa bahay ng lola ko, sa harap. So, isa naman namin tito, nagpatayo ng bahay dun sa kabilang side. So, dun kami lumaki. Ako since grade 6, sa Lagro ako nag-aral, Lagro Elementary, Lagro High School, and then nag-college ako sa Fatima. So, dun kami lumaki talaga sa Lagro. So, during my vacation, ako, I feel blessed. Dito sa Amerika, nagkaroon kami ng sariling bahay. So, we bought that house. I explained to my husband, mahal, bibili ako ng bahay para kina mami. Gusto ko lang naman na meron kaming sariling bahay. Pangarap ko talaga guys, yung magkaroon kami ng sariling bahay ng parents ko, tsaka ng mga kapatid ko. So, since high school, mahilig akong mangolekta yung mga palmera na brochure ng bahay. Floor plan, designs, yan, kinokolekta ko yan, tapos ginugupit-gupit ko, and nilalagay ko sa isang bond paper or isang notebook. Tapos, titingnan ko lang siya. So, hindi ko lubos maisip na at this age, parang yung mga ginagawa ko pala, yung mga pangarap ko pala before, nung bata ako, unconsciously, parang nire-reach ko pala talaga siya, inaabot unconsciously, parang gusto ko pa rin talaga siyang maabot. So, ayan. So, mahilig talaga ako sa mga bahay, designs, ganyan. Pero, as you can see dito sa bahay namin sa Amerika, very simple, new built house, worth it yung pagkakabili namin dito sa bahay namin sa US. So, ayan. So, gusto kong balikan, gusto ko i-share sa inyo para mabalikan natin yung kung paano ba kami nagsimula. Naghanap kami ng bahay, paano bang nagsimula yung pangarap na yun, parang ganun. Parang kanina at nagtingin-tingin ako ng mga video sa phone ko, gusto ko makita kung ano yung mga video na nakuna namin noong January. And then, up to now, na-turn over na yung bahay. So, isi-share ko lang sa inyo yung mga video clips na meron ako dito na available sa phone ko. And then, titingnan natin ngayon yung bahay as a, na-turn over na. Our own property na. So, very blessed kami guys. Dati pangarap ko lang and then ngayon,
Kahit mahirap, talagang dugot pawis ko talaga yung pinabayad ko dito. So, hindi ko ma-imagine na after few months, na-turn over na yung bahay, and then next year, pag nagbakasyon kami, nagsabi na ako sa husband ko na doon kami mag-stay for a while, and then pwede kami mag-stay sa condo rin or dun sa Bulacan. Pero gusto ko mag-stay dun sa townhouse na nabili natin sa Pilipinas kasi talagang nag-struggle ako, guys. Nag-struggle ako kung paano yung budgeting, paano yung mga down payment. At the same time, may mortgage ako dito sa Amerika. So, sobrang blessed na nakasurvive tayo for couple of months. And, ayan, masaya yung feeling na ito yung one of the best dream na pinapangarap ko talaga, guys. This is one of the best, greatest blessing na na-receive ko. Parang yung fulfillment ko, masaya. Naiyak ako kasi may sarili na kaming bahay. So, gusto ko lang ng maayos, maganda, yung parang komportable yung pamilya ko. Kami, komportable kami dito sa Amerika, komportable yung mga kapatid ko, yung magulang ko. Mahirap talaga, guys. Hindi ko ma-imagine na nakasurvive ako sa lahat ng monthly obligations ko. Pero God is always good. And yung kapatid ko si Ivan, tinulungan din niya ako kung paano kami mag-start, makuha yung bahay, yung parents ko, si Mommy, to the point na hindi na ako nakakapagbigay ng allowance nila kasi nga focus ako sa bahay. So very thankful kasi yun, nakasurvive na tayo for a couple of months. Masaya ako na na-enjoy nila yung mga pinaghirapan namin from the time na nag-aaral kami. And then ngayon, it's for me, you know, to share kung ano man yung natatanggap ko ng blessing. Parang, I felt that God blessed me so that I can, in return, bless my family and help my family as well. So, like ko lang niisip, the more I bless, the more God's bless me, the more na dapat ako mag-share kahit sa small amount, sa small thing. As long as pinaghirapan ko talaga yun, guys, dito. Pinaghirapan namin mag-asawa. So, hopefully, there's still more blessing para makapag-share pa tayo. So, ito, guys, ito yung video na sinasabi kong i-attach ko. So, this is our first time na makita. Ano ba? Dito ka siya tatlong sasakyan kahit may apat dyan. Ako, kahit may apat. So, tinignan namin sa taas. And then, meron siyang 3 bedroom. Guys, yay! Ito ang aming future house. Wow, ang ganda. Ayan. Ganda. Diba? Worth it ng pagod, guys. Ito yung master's bedroom. Inaayos pa eh. Hindi pa tapos i-repaint pa nila yung lahat. Ayan. Ito may balcony. Tapos, may parking dyan sa baba. 2. Meron ding 2-car garage na may bubong. Ito yung master's bedroom. Ito yung isang bedroom. 3 bedroom to, guys, sa taas. Ito yung pangatlo. Ayan. Ayan. Tapos ito yung common bathroom nila. Ayan. Ganda.
Ano ba? Ito kasya tatlong sasakyan kahit may parko dyan. Ako kahit mag-apat. Ito yung two-car garage. Ayan. And then dito, dead end na. So, pwede pa dito mag-park. Ayan. Kapag party-party kayo, malawak to. Oo nga po eh. Yun nga po yung gusto. Ganda. Pwede mo rin itong patay. Opo, opo. Pwede po ba? Ayan. Ganda. Tapos pwede mo itong patay. Ban. Ano yung bubong niyan? Semento o bubong? Yero. Video to, video. Wave. Video na tayo. Yay! So, ang aming first project, ang ating aircon installation. So, nagpalagay kami guys ng Carrier 1.5 HP split type air condition sa master's bedroom. Nandun sila mama ko, pati sila Ayesa, nakatayo dun sa gilid ng pintuan. Foreman. Nag-replay siya si ate. Ayan guys, so finally nakabit na yung ating split type Carrier air condition. So abangan natin yung susunod na mga project natin sa ating bagong bahay. Thank you for watching guys. Until next vlog.